Ayan, hello po, magandang gabi, magandang umaga, 'no. Kung nasang panig man tayo ng mundo, sana po ay nasa maayos kayo, 'no, sa pagpapanood ninyo ng reading natin for today. Pasensya na hindi tayo nakapag-upload kagabi, kasi po meron tayong inasikaso, ayan, at gabi-gabi na tayo nakauwi. Okay, pasensya na po kayo. At ito naman na, 'no, kung kanino naman itong reading na ating makukuha. Sa unang latag, meron tayong The Judgment. Mhm. Tumatalon, okay. And then, meron tayo dito, Seven of Cups. Okay po. Maraming salamat po ha, sa mga bagong subscribers, sa mga datihan na, 'no, sa mga bumabalik, at sa mga humihingi po ng numero. Sinasabi ko po sa huling part ng ating mga videos sa mga lucky numbers po ha. And yung sinabi ko nung isang araw, ayan, magbasa kayo ng comment section, ano, lumabas po siya sa loto. At may mga nanalo ng easy 2. Congrats po sa inyo ha. Congrats po. May nanalo ng 5,000, 10,000. Congrats po. Ayan. At saka ano pala, meron din sa wedding. Diba? Kayo ba naman? Ano ba? Ano pa ba ang gusto niyo sa akin? Diba? Ayan po ha. Congrats po sa inyo. Ayan. Enjoy lang tayo ha. Sabi ko nga huwag tayong malulong. Pero yung pa 20-20, okay na po yan. Swertihan, ika nga. Diba, no? Congrats po. Pati sa STL, Small Town Lottery. Ayan, hindi ko na maalala yung binigay kong numero, pero sila yung nag-jumble, Nagugulat na lang ako gabi, kasi alas 5 daw po lumabas sa Lotto Easy 2. Ayan. Nagulat na lang ako kagabi. Ang dami po nagchat. Nagpapasalamat. Diba? Salamat din po sa inyo ha, sa pagtitiwala ninyo. Okay? Sige nga, tignan pa nga natin. Sabi ko nga sa inyo, maliit, malaking halaga, blessing is always a blessing po. So, kailangan natin magpasalamat. Bigay sa inyo yan. Diba, no? Eto na. So, sa ating first 4 spread cards, the Judgment, meron tayong 7 of Cups, meron tayong the Tower, and then meron tayong 9 of Swords. Okay. Tingnan natin ha. Meron din tayo dito ang Wheel of Fortune. Okay. Ay, salamat din po pala sa mga nag-order. Mamaya po ako magpapa-JNT ha. Pasensya na kayo kasi dapat kahapon, kaya nasabay sa inasikaso ko po eh. At meron tayo dito 7 of Swords. Ayan. Pero mamaya po, huwag kayong mag-alala. Maayos ko na po yan. Diba? Uro nga natin. Inulong ko lang po ha, para magkasya. Ayan. Okay na. Tingnan pa po natin. At be aware po ha, sa Peking Mystic Tarot, no? Naku, hindi po ako gumagawa ng mga love spell ha. Hindi po tayo gumagawa ng ganyan. Lalo na yung mga nag-aalok-alok sa TikTok, hindi po ako yan ha. Hindi ko po gawain yan. Kayo po ang kukontak sa akin. Unang-una kung gusto nyo magpa-reading, no? Pangalawa, kung gusto nyo magtanong, na kung ano man tungkol sa mga paninda natin, ganun po ha. Hindi po ako yung personal na nag-aalok po ha. Ayoko po kasi sabi ko nga baka makompromise yung ninyo, mga information po ha. So ito na po, kompleto niya. So meron tayong Wheel of Fortune, meron tayo dito 8 of Swords, the Queen of Wands, and meron tayo dito 4 of Cups. Okay po. Meron po ditong isang taong nasasaktan. Ayan, nakikita nyo naman, dito sa ating 9 of Swords, sugatan. Maaring sa pagtatapos ng mga maaring relasyon, ganyan, or matatapos ng relasyon. Baka merong isang taong humihingi sa inyo ng kalayaan, para matapos nga po. Well, sa ganitong pagkakataon, ako lagi kong sinasabi, hindi natin hindi natin pwedeng ipilit yung sarili natin sa isang tao po. Okay po. Kung talagang ayaw na, ano pang magagawa natin? Edi hanggang doon na lang po, di po ba? No. Kaysa naman mag-suffer kayo parehas, na ipipilit mo yung sarili mo, ipipilit mo yung ikaw na lang yung may gusto. Tama po. Masakit. Kasi ayan tignan nyo,
tad-tad ng sakit. May pagkakataon na parang, alam niyo yan, hindi ka makakilos or talagang ayaw mong kumilos dahil sa sobrang sakit na nararamdaman mo. Gusto mo, nakakulong ka lang sa bahay mo, sa kwarto mo, gano'n, ano? Pero kailangan po natin ituloy ang buhay, ha? Okay po. And kung ang tinatanong mo kung meron ng iba, yes po. Meron ng iba, ayan, oh. At hindi na po ikaw ang pinapahalagahan ng taong ito, ha? Okay po, hindi na ikaw po yung kanyang ginugusto, hindi na po ikaw yung kanyang minamahal. Masakit man pero minsan ganun talaga eh. Kailangan nating tanggapin at pagdadaanan natin lahat yung sakit na yan. Para saan? Para po malaman ninyo kung bakit pinaranas ng Panginoon sa atin yan. Ibig sabihin po ang taong ito ay hindi na makabubuti sa inyo. Kaya po inaalis. Okay po. Alam ko ang pakiramdam po kasi siyempre naranasan din natin yan somehow. Yung nagmamahal ka pa pero ikaw hindi ka na minamahal. Pero kailangan po nating tanggapin ha. Kita nyo naman ang paparating naman para sa'yo. The judgment. Darating ang panahon, magigising ka at talagang ikaw na mismo yung aayaw. Meron din tayo ditong 7 of Cups. So, ibig sabihin, marami ka pong dapat pa na gawin sa buhay mo. Hindi yung mag-focus ka lang sa isang tao na yan po, ha? Ikaw po ay isang masipag na tao, Queen of Wands, no gender specification, lalaki, babae, LGBTQ. Kayang-kaya mo po ang buhay mo. Wheel of Fortune po, ibig sabihin po, maaaring makapag-travel ka pa, pwede kang lumabas kahit saan mo gustuhin, ano? 'Di ba? By this time, hawak mo yung freedom mo. Kung kayo ay kasal at talagang humihingi siya ng kalayaan, ibigay mo po. Madaling sabihin, sabi ko nga, oo, pero napakahirap gawin po niyan. Pero kung yun na lang yung tanging paraan para po kayo, alam niyo yun, matapos na. Kung ano man yung pinagdadaanan niyo sa ngayon, ibigay niyo na po, ha? Hindi natin kailangang ipilit sa isang tao yung sarili natin kung talagang ayaw na po. Siyempre sasabihin niyo sa akin, masasabi ko dahil wala ako sa sitwasyon. Opo, wala ako sa sitwasyon. Pero kung yung patuloy na, alam niyo yan, nararamdaman niyo yung sakit na ganyan, bakit pa kayo, alam niyo yan, humahawak? Or ayaw niyong bumitaw sa ganun. Tapos paulit-ulit lang. Sino po ba ang nasasaktan? Di ba kayo rin? Okay po. So, yun lang po ha. Kung sino man itong nasa situational reading na talagang hindi pa bumibitaw at talagang nakahawak pa kahit alam na niya sa sarili niya na kayo po ay ipinagpalit na at talagang meron na pong iba, ay pag-isipan niyo pong mabuti. Maaaring ikaw na lang po ang, alam niyo yan, may gusto na magpatuloy pa pero siya po alam niyo yan, eto na, may bago na po. Okay po. Tingnan nga natin. Tingnan pa po natin ha. Huwag po kayo magagalit, binasa ko lamang kung ano po ang nilabas ng card. Okay, 5 of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Wala na po talaga ha. Sabi niya nga rito, you will feel defeated. Mararamdaman mo ang pagkatalo. Unang-una naman kasi kahit hindi yun na ganun kamahal yung tao, diba? Ang nakakapigil lang sa inyo is yung pakiramdam na kayo po ay talunan. At merong isang tao, isang lalaki or isang babae na talagang siya po ang nagwagi. So yun yung masakit doon para sa part ninyo O, diba? Second part na lang yung pagmamahal Kasi isipin ninyo ha, kung palagi naman kayo nag-aaway, may natitira pa bang pagmamahal at respeto sa isa't isa? Ang alam ko yung part na lang na kaya kayo iniwan para sa ibang tao, yun yung mas masakit po. Di po ba Kasi anong isip mo? Mas magaling ba yun? Mas ba siya kaysa sa akin? Baka maaari, mas bata po ha. Mas bata, di ba? Bakit ba nagloloko ang mga tao? Maaaring nakakakita ng mas bata. Alam niyo, pag nakakuha ng mas bata kasi, especially po sa mga lalaki, pero hindi ko naman nila lahat. Nakakuha ng mas bata, sabihin natin mga 20 plus, 30 plus. Alam niyo ba ang pinaka-corona nila yan?
pinaka-corona po nila yan at kayang-kaya nilang, alam nyo, ipagmalaki pa po yan, imbis na itago. Kasi, para sa kanila, no, sa edad nilang mga 60, 65, ganyan, makakuha ka ng mas bata. Ano ibig sabihin nun? O, ang gwapo-gwapo niyan. O, diba? Pero minsan, hindi nila alam, ginugusto lang sa kanila yung pera nila. Pero iba pa rin po yun. Kasi makakuha ka ng mas bata sa kanya, no? Iba yung pakiramdam nila. Ibig sabihin nun, napakagwapo nila, no? Magaling sila. Di po ba? So, yun pa lang sa part na yun, super proud ng mga taong ganyan. Ako, bitawan niyo na po, ha? Bitawan niyo na. Oh, the same thing, the judgment. Oh, fire sign naman. So, kailangan na po talaga, awakening, sabi nga, paggising. A new face, panibagong yugto. Doon na lang tayo sa panibagong yugto po, ha? Huwag yun ang ipagpatuloy po yan, cycle po yan, paulit-ulit lang. Okay, and then meron naman tayo ditong the High Priestess, Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Lahat ng iniisip mo, ngayon, nasa intuition mo ngayon, totoo. Kung naisip mo, baka may bago, oo, meron. Ayan. Kung naisip mo nagsasama na sila, oo, nag-iisip kung nagsasama sila, nagsasama na sila. Okay po, kasi hindi mo yan maiisip kung wala kang basehan. Hindi po ba? Kahit sabihin niyo pang may edad na kayo na nagsasama kayo, tapos nagkagaroon ng ganito, naku, ako sa inyo, ibigay niyo yan, bitawan po ninyo. Masasaan ba? Kapag kaya yan, may sakit na, kanino uuwi yan? Siyempre sa pamilya pa rin po. Panahon na yon, mag-iisip kayo kung tatanggapin niyo pa o hindi. Tandaan niyo po yan, ha? Tandaan niyo yung sinasabi ko sa inyo. And then, meron tayong the Temperance, which is a fire sign. Ayan, Dito sabi rito, find meaning. Hanapin po ninyo. Hanapin ninyo yung dahilan kung bakit nangyari sa inyo yan, ha? Hanapin mo rin kung ano yung dapat or pinaka-the best na solusyon. Pero para sa akin, ang pinaka-the best na solusyon dito, ibangon mo yung sarili mo po. And find purpose po. Kung ano pa yung dapat mo or kailangan pang gawin sa buhay mo. Di po ba? Mag-focus ka sa sarili mo po, ha? By this time, huwag yun ang intindihin ng taong yan. Sarili mo muna po ang intindihin mo, ha? Sarili lang po muna. Wala pong ibang mas mabuting isipin ngayon kundi yung sarili lang po muna. Okay po, love yourself. Diba? Doon napapasok love yourself po. Unahin natin po yung sarili natin, ha? Hindi natin kailangan ang ibang tao po para mabuhay. Sabi ko sa inyo, magpakasaya kayo, no? Mag-travel ka, maghanap ng mga bagong kaibigan, maghanap po kayo ng support, yung may mga community dyan, yung mga singles for Christ, mga ganyan, diba? Maghanap kayo ng tao, mga mabubuting tao po, na kayang pagkatiwalaan po. Maging mas malapit tayo sa Panginoon, mas madali po tayo makakabitaw at makakabangon po ulit. Tandaan niyo yan, ha? Sige nga, ano pa ba? Okay, so meron tayo ditong Nine of Wands, fire sign. Okay. Sabi niya rito, maraming takot. Sabi niya, pangamba. Kung ano man ito para sa iba naman, ha? Kung ano man itong maraming kayong kinakatakutan at pangamba, isang tabi po yan, no? Manalig lang tayo sa Panginoon lang. Alam niyo yan, matatapos at matatapos po yan kung ano man itong mga problema na dumarating sa ating buhay sa ngayon, ha? Hindi naman yan nagtatagal po. Di ba? Hindi yan nagtatagal po. Lalo na kung kayo mismo yung gagawa ng paraan para maalis kayo sa sitwasyong ganyan. Okay? Huwag tayong mangamba, lalo na at kakampi natin ang Panginoon, ha? Hindi natin kailangan mangamba po. Ayan, and then meron tayong Wheel of Fortune, fire sign. Ito na nga. Turning of tables. Sabi niya nga, turning point. Pag-ikot ng kapalaran. So, ayan na. Iikot na rin naman na po, Hindi tayo magiging stagnant, sabi ko nga, sa mga ganyang pagyayari. Lalo na kung gugustuhin ninyo, ha? Own free will. Di ba? Hindi lang basta kapalaran, kundi talagang ginusto ninyo na mabago po. Ay, dalawa sila. Okay, so meron tayo ditong Nine of Cups, water sign, ayan. Yung iba naman sa inyo rito, magiging stable na. Ayan, ha.
So, kung ano man yung kinalalagyan ngayon, stability is coming. And then, meron din tayo ritong King of Swords, air sign. Ayan, so lumabas na lahat ha. So, ngayon daw po, isip muna. Pag-iisip muna ang sundin, huwag muna ang puso. Huwag muna puro puso po ha. Isip muna. Pag-iisip muna. Tama naman. 'Di ba? Baka masyado ka lang na-occupy ng love, ng pag-ibig sa isang tao. Nawawala ka ng focus sa sarili mo. Sarili po muna ha. Pag-iisip muna yung sundin po ngayon. Ito, hingi tayo ng mga bonus na numero, kung ano po ang lalabas. Ayan, bahala na po kayong mag-arrange. Yung iba marunong talaga diba? Yung iba marunong po, napakagaling. Ay, wala siya. Ayan, wala ha. So, i-check pa nga natin kung ano po yung lalabas. Tingnan natin ha. Ang ganda ng kombinasyon ng nakaraan talagang sumakto. Ayun. So, kompleto na ito. Ito kasi simbolo to ng Pisces yan ha. Pero may nakikita tayo ditong 6 and 9. Okay po. Ito wala. And meron tayo ditong 19. So, meron tayong 6, 9, and 19. O, bahala na po kayo dyan ha. Kayo na po bahala na mag-ayos. O, ayan. So, ulitin ko, ang numero ay 6, 9, tsaka 19 po. Ayan. 6, 9, 19. O, ayan ha. Ayan po mga lucky numbers for today. And pwede na rin magtanong kung ano man ang gusto niyong katanungan ha. Pwede pong pag-ibig, pwede pong pangkaperahan, pwede rin pag-travel, kung ano mang sitwasyon po na nandoon kayo ngayon, hindi natin ang kasagutan. Divine Universe, ibigay mo po ang kasagutan sa kanilang mga katanungan po ha. Isa lang po, para hindi naman kami malito, ayun na. And yes po, same thing, the judgment. See? Sa huli, sila pa rin ang sa situational reading. 3 beses ang the judgment. The judgments also signifies ng karma. So alam niyo yun, dito kasi sabi niya, awakening or pagising. And kasama sa pinakahuli ang forgiveness. So, alam niyo yung pagpapatawad, pagising, di ba napakaganda, Pag-iwan sa kung ano man yung sitwasyon na meron ka sa ngayon at pagbabago po. And may humabol pang numero 20 ha. So, 6, 9, 19, and 20. So, kayo na pong bahala. Ayan ha. So, sabi nga rito, ikaw po ang gagawa ng sarili mo po. And yung judgment, huwag ka mag-alala, kung ikaw man ang nasaktan, makukuha at makukuha rin nila yung karma po nila. Okay po, and kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit the notification bell para po lagi tayong updated sa mga bagong videos na inyong aking i-release, And salamat po sa lahat ng mga nag-order, ayan, sa lahat po na may gusto pang mag-order, Ito ang ating Carnelian, manifesting, kung meron makayong isang gustong taong pabalikin sa buhay ninyo, ayan. At ito po ang para sa good health, syempre ang amethyst. At syempre po ang ating lucky citrine. Ayan, wow, nagliliwanag. Sana po ay tayo lahat ay magkaroon ng blessing ha. Ayan, teka nga, at ako rin ay tataya. Ayan po. Thank you so much po for watching. Have a great day po sa inyo. Stay safe po ha. Abangan din yung ating second reading po. Bye-bye po.